Believe, baptize, evangelize, the journey of every Dokimos disciple, we need to understand nga kinahanglan gyud ta mo grow. Christian growth, maturity, part na siya sa will ni Lord. Pasabot, ang imong tapad need to grow spiritually speaking. Sama sa physical, sugod sa pagka-baby, and then pagka-toddler, and then mahimong kids, and then mahimong teenager, and then mahimo na yung young adult, mahimong adult, o kabalo na tao sa sunod, senior citizen. So, ingana pod sa spiritual nga bahin, you need to grow sa mga espirituhanong butang. Muna nga, if you are honest sa imong kagalingon, 10 is the highest, 1 is the lowest. It means immature pag yun, baby pag yun nga Kristohanon. Asa ka kadiya? Asa ka nga number? 4, 3, 6, 7. I don't know sa my home church, ang atong mga pastors aware sa inyo ang mga spiritual standing. Mao na nga naatay mga monthly theme para maggiya nato sa atong mga espirituhanon nga paglakaw. Ang Ginoo concern kaayo nga mo grow ka in the Lord. That's why He provided the fivefold, the teacher, the apostle, the evangelist, the prophet, and usapay ko wala pa na ako na-mention. The teacher, no? Gi-provide ni Lord sa church para mo grow, para makaila sa iya. Kaya ang gusto ni Lord nga bawiun gyud nato ang kapakyasan nga gibuhat ni Adan. Because of his failure, grabe ang kanabang devastated ang humanity. Kinahanglan siya i-redeem, kinahanglan siya i-restore. So sobra kanabang devastated sa sin nga ni enter sa human race, ang pagpakasala, lying, stealing, unsa pa ng mga bad nga mga binuhatan, dili na kinahanglan tun-an. It will flow automatically, no? Bata pa lang, kabalo na mamalikas, kabalo na magbinuang, kabalo na magminaro, kabalo na siya mag-lie. So, it's very sad because dili gyud na mao ang design ni Lord. Mo na nga iyang gi-try, gipadala ang mga gitawag og forefathers. Kinsa atong mga forefathers? Abraham, Isaac, Jacob. Of course, ang atoang mga higher pa ni sila sa mga forefathers, sila Adam, si Noah, kana sila. Tanan gipadala para ma-restore, mabalik, pero negative gyud kaayo. But bisan pa mingon kog negative kaayo, na magyapoy improvement pero gamay ra gyud kaayo. Mao na nga walay pinaka the best solution but to send His Son. Kay dili man kaya sa race ni first Adam nya kini nga creation grabe na gyud kaayo ka tabangonon. Gitry og redeem, gitry og save, pero failure gyapon. That's why I don't know if it's the last choice. God has a lot of ways, but pinaka the best na choice is to send His Son, the last and the final Adam. And through this man, na ay buhaton siya nga new creation. Adam, creation. Jesus Christ, the new creation. Muna nga, ang pagka-born again nimo in the Spirit, pag-connect nimo og balik, spiritually speaking, dili kaya sa creation nga system. Kinahanglan og new creation system. That's why si Adan, sila Abraham, the rest of the amazing Bible personalities, they did their best, pero dili gyud siya ka totally save the humanity. That's why it takes another federal head. So ang gibuhat ni Lord, na siya'y plano, I will create a new creation. That's why He said in Revelation, behold, I will make
all things new. So this new creation citizenship, it's actually a total new identity. Once upon a time, we don't believe in the Lord Jesus Christ. We are what we called under sa administration ni Adam. He sinned, that's why we are called sinners. Bisag wala tayo gibuhat nga sala, automatic sinners because ang imong identity based sa imong representative or ang imong federal head nimo. But sa ato karon, ang atong federal head dili angel, dili apostle, dili si Mother Mary, dili any mga created things. Ang atuang nag-represent nato is another Adam. But higher than Adam, of course. Adam is created being through sa dust, as a soil, and then breathe ni God the Father ang breath of life. That's why he became a living soul. But si Jesus, dili siya created, begotten by the Holy Spirit, no? Grabe kaayo ka, unique ang plano sa Ginoo. Wala ka panagang si Satanas, ana. That's why si Satan always nagbantay kinsa kaning son who is the coming seed that will crush my head. Mo na nga hate niya nga naay mga anak, hate niya nga naay mo produce og seed. Mo na nga part na sa plano sa kaaway in the very beginning kanang i-corrupt ang seed. That's why niabot ang mga fallen angels relasyon sa mga babae ayon sa Bible. And then ang purpose para makorrupt ang seed. Ug ang mga lalaki mag-desire na sa kapwa lalaki. So corrupt ang seed o prohibit na, no, kung mahimo dili madayon nga naay mapugas. Hangtod niabot ang panahon maigsoon nga nang raise up ang gitawag og the nation of Israel, the only tribe, the only nation nga nag-worship og true living God. The rest, Gentiles. The rest, ang mga ginoo, hangin, kahoy, bato, o sad to say, ilang ginoo sa uban, mga patay, ang uban, mga santos, ang uban, ilang mga gusto nilang gituhuan, na sila own ginoo, na sila sa ilang tribo, ang ilang dato, ang ilang hari-hari, mao na ilang ginoo. Ang uban mo pretend nga sila si Kristo. So grabe gyud kaayo niya. Kanang tanan under sa creation. Nya kana nga system to save us, if the salvation ang system gikan sa creation, I will tell you straight to the point. Dili gyud na siya effective. That's why God sent His Son for another brand new creation. That's why ang atong kaluwasan wala diri na belong, dili hinimo, dili hago sa gitawag og creation product, but gihimo na siya sa gitawag the firstborn of the new creation, the Lord Jesus Christ Himself. Mao na ang imong kaluwasan is a gift. I-combine sa creation, Adam to the last person ani nga creation, ang tanan good things i-combine, dili enough ibayad. So, ang atuang kaluwasan gikan sa new creation nga sistema. Mao na nga we need to understand, we need faith para makalakaw sa gitawag og new creation life. New life or new creation. New identity. Mao na nga ikaw ug ako, ang atong hawiran is pagtuog yun. Kaya nga naman, naata sa creation. Nya ang atong mind, ug ang atong heart, ug atong spirit, naana ang gitawag fresh heart, new mindset, new belief system, gihatag sa Amahan through His Son Jesus Christ, new creation mindset. Just imagine, new creation mindset, and then ang imong lawas o ang imong gipoy-an, creation mindset. Ang creation, condemned, cursed, judged, puno og mga corrupted kaayo, and then the new creation is everything is new.
full of love, full of holiness, righteousness, joy in the Holy Ghost. And then, in terms of Holy Ghost, product na siya sa new creation ng sistema. Ang Judaism, the first religion, product sila sa creation through Moses. Covenant with Elohim. Pag mag-covenant, mag-agree, it means both parties na ay mga part to do. God the Father, Elohim, 100% kaya niya buhaton iyang part. The question, the problem now is the part of Moses, representing Israel. So, ang Judaism, mo ni gitawag sa New Testament, the ABC of Christ, the elementary principle. If you want to be redeemed, if you want your relationship with the Lord restored, ABC, elementary teaching of Christ, is not enough. It could help. It could help, pero dili siya enough. It should be higher than ABC nga principle. It should be sonship. O kanang sonship maigsuon, gihatag na through the power of the Holy Spirit. He sent His Holy Spirit. And the Holy Spirit nga naa sa atong sulod karon, because we believe in the Lord Jesus Christ, gitagaan ni tag silyo, seal of the Holy Spirit. The Holy Spirit is now residing in our physical body. Listen carefully, og kana nga silyo maigsuon, mao na nga naatay access sa gitawag og mga spiritual gifts. Og sad to say, in terms of Judaism and then Christianity and then Islam and the rest of the different religion, mag-focus na lang ta sa Judaism o Christianity, because kung imong studian sa history, kasagara diri sa Christianity, the early church, the body of Christ, sila the 12 disciples, most of them gikan sa Judaism, mga Judaizer. So they believe the 10 Commandments. 5 years old pa lang sila, they study, they memorize the Torah. And then pag 10 years old na sila, they have this what we call oral law, na yung mga debate, no, to protect, to defend the belief of being a Jew. And then diha gikan ang ato ang mga apostles. Muna nga sila, grabe ang transition nila from gitawag og Judaism, gipaingon sa gitawag og Christianism. But kung both sabton, kining Judaism o kining Christians, mao ni ang mga terminology sa secular, sa kalibutan. Pero kung mutanaw ka sa mata sa Ginoo, ang Judaism is a covenant between God and Israel, and then ang Christianity is the church, the body of Christ. It's not a religion. Ang Judaism is a covenant, it's not a religion. Ang Christianity, the more we are not religion. It's relationship, restored relationship to the Father through His Son Jesus, and powered by the Holy Spirit. Are you listening? Nya karon may son, the rest nga outside sa Judaism o sa Christianity, all are religions. Ang religion man God is, it's about you. Be good, be humble, be courteous, do not steal, do not covet, do not dagan kayo. And then, kung imo nang tan-awon, asa man ang system na belong sa Old Covenant, from Moses to Elohim. And then, without the Holy Spirit, it is really impossible nga ma-fulfill nimo ang 10. If you are honest enough, come on, if you're honest, I don't know, kapila ka maka-break sa law in one day. That's why, if salvation came not from Jesus Christ, if salvation ma-produce through our effort, through our sacrifice, through our good works, the question now is, who will be saved? Kinsa kaha ang makapasar? Kaysa isa ka oras, I don't know kung kapila ta makasala. Huna-huna pa lang, sinultian pa lang. So, remove the religious mindset. You need to believe the gospel. The gospel is not religion. The gospel is the person of Jesus Christ under the new creation system. That's why, ang kaluwasan maigsuon, gibuhat sa ato ang mga forefathers, sila Abraham, Isaac, Jacob, through, unsa ilang pamagi, through
tabernacle offering ug mga karnero ug uban pag klase nga mga animals depende sa imong sala. Kung dako imong sala, dako gyud imong dadon. O depende po sa imong status kung dato ka makapalit ka og kaya nimo mo palit og mga karnero kay mahal kay na. Ang mga pobre langgam ra gyud in town ang madala. Ang importante na ay ma-produce nga blood. And then kining tanan gibuhat nila, it's only under the what we call the old covenant. Under this system. Under gyapon sa bloodline ni Adan. That's why ang ingon sa Book of Hebrews, kung musulod ka sa tabernacle, sa temple, sa Old Testament concept, sa Judaism, ang sulod sa tabernacle, outer court, and then we have the inner court and the most holy place. Wala dyo kay bangko makita diha. Pag musulod ang pari, dili Catholic nga pari, Jew nga pari, pag musulod sila, diri sa outer court, diri ang grabe yung slaughter area. Kay diri man ang offering. Nya, grabe ang aso. Kay nga naman, dagay sinugba. Kay isugba man dito tanan. Nya, nay part dito, mukhaon po ang mga pari. Kada adlaw, daghay makasala sa tribo sa Israel. So, kada adlaw, daghay nagsugba, daghay nag-aso, daghay nag-slaughter sa outer court sa tabernacle. Just imagine, whole imagination, daghay blood nag-spill out sa outer court. Mo na nga pagmusulod na ang mga priest sa inner court, kinahanglan sila manghugas. Nya sama pod kabantay mo na ay parallel the same sa pamaagi sa mga Islam nga maglimpyo sila. So kanagikan po na sa Hudiyo maglimpyo sila because puno sila blood diri. Nya pagmusulod ka sa inner court, naa diri ang katong gitawag og 7 candles, naa diri ang 12 bread sa usa ka table, and then sa tulo ra man na ang diri sa tunga pasulod sa most holy place, naa di ang katong altar of incense. Mag-aso ba insenso? It's a picture of your prayers, it's a picture of your worship. So asa ang imong worship, asa imong prayer in the concept, in the mind of God, wala sa kabisi sa simbahan, naa sa kamingaw, sa inner holy place. Naa between sa holy place o sa most holy place, in the between, kaya naman sa utlana, naman sa portahan, na diya mag-aso ang incense, na diya ang imong prayer, diya imong worship. So, ingana ka-importante ang worship o ang prayer. Muna nga pag-open sa last nga portahan or kortina, makasulod na dayan ka sa gitawag Holy of Holies. So, holy imagination, naagi mo sulod nga mga aso. Your prayer mo sulod gyud ang baho, ang humot. Kanang insenso ba? Musulod gyud sa pinaka-Holy of Holies. Ug sa Holy of Holies, isara ang item. That's the Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, kung makapakita sa picture, duha ka anghel, duha ka cherubim, ang ilang mga pako ilang gitagbo. Nagtagbo ang mga pako pasabot covering sa ilang gitindugan, sa ilang giluhuran, gi-cover nila. Kay nga naman, ang ilang giprotektahan is lubnganan, the body of Christ. So the Ark of the Covenant is the lubnganan, the body of Christ. Kabantay mo maigsoon, kaning tanan ilang gibuhat, it's a picture, ang tabernacle, it's a picture sa heavenly tabernacle. Kaya yung temple sa langit. Kopya ra ni siya. Nya kining ilang gihimo diri, kada adlaw mag-offer sila og blood kay makasala baya, and then every year, once a year, naminaw mo sa ako? Once a year, ang pinaka-high priest or Santo Papa equivalent sa Katoliko, ang high priest sa Hudiyo, siya ra ang allowed musulod sa Holy of Holies. Are you following? And then dito niya ibutang niya ang blood, usa ka labay sa blood, and then 7 ka mag-ana sa blood sa yuta. Ngano isa raman nga blood muhagbong sa Ark of the Covenant? It's a picture of Jesus Christ's death. Kay kaisa ra siya dapat mamatay. Ingon ang Bible sa Book of Hebrews, once and for all, He died for our sin. Once and for all. It means, kung makasala ka karon, you are already been
forgiven because He died 2,000 years ago. Kung makasala na po kaugma, munaog na po si Jesus, magpakamatay na po siya. No, dili. Once lang siya. Because His blood, ang iyang blood is divine, holy, outside time, ang iyang identity, new creation identity. Muna nga, kaya siya mungad to sa beginning o sa end. So, mauna ang nature sa firstborn of the new creation. Pasabot, lahi iyang sistema. Kuha siya sa outside siya sa time sa creation. Unique, everything is new sa new creation. And that's Jesus Christ. So nakita ninyo kung unsa ka powerful, kung unsa ka pulido, how assured we are in terms of our forgiveness and our salvation. Ang imong kapasayloan, dili pinaagi sa old covenant nga, binuutan lang ka niya, pagkahuman, malangit juga. Kana, binata ra na siya nga explanation. Para sa mga bata ba, of course, baby pa ba, hindi kasabot pa, mabinuutan juga. But when you grow, masabtan nimo, dili day pinaagi sa imong maayong binuhatan ang imong kaluwasan. But having said that, please continue to do good works. You are created, you are saved, you are born again, you are regenerated from darkness to light to do a lot of good works. Klaro? But the good works is not the foundation. It's the result of being saved, being forgiven, being redeemed. Amen. Mao na nga, very challenge yun sa imog sa ako, mga anak sa Ginoo. Let us decide to grow in a spiritual na life nato. You invest a lot. You listen to me. You invest a lot sa education sa inyong mga anak. Of course, ipadayo na. You invest a lot sa inyong future, sa inyong balay, gipanindot ninyo. Ang inyong mga sininaan, gipanindot ninyo. Pag na-latest ng cellphone, nag-invest mo, mga technology, tanan gusto ninyo, magdaglag pagali mo. You invest quality time, best time, kada mga mag-enjoy mo, it's part of investment. But ang the best investment, nga dili makurap, it's the spiritual investment. Are you listening? Muna kung maminaw ka sa mga wali, sa short, rapid fire preaching sa atong mga pastors, it's all about encouraging you guys nga we are now a new creation. We are the believers of Christ. We are the church of the Holy Spirit, the temple of the Holy Spirit. Naano tayo renewed mind. We are already forgiven. Our identity in the eyes of heaven already been acquitted ta sa atong mga sala. We are now a new creation. So in the moment you believe and receive Christ as your Lord and Savior, gikan gyud sa imong nahon nagkasing-kasing kanang tinuod gyud ka, balor ba gyud na Ginoo if it's really from your heart if you accept the Lord, then rest assured the Holy Spirit is now residing in your life. The moment you believe with all your heart, you accept Jesus and you follow Him, you walk your belief, you walk your faith, it's a kanang klarong evidence nga ang new creation nga regalo sa Ginoo, new life. It's a new creation life. It's a gift. You cannot kanabang any amount of sacrifice ka pwede mo ibayad. No. It's a gift. It's sobra ka precious, sobra ka expensive. Dili, even imong kinabuhi ibayad, kulang pa. Are you listening? It takes the blood of Christ. It takes death of Christ para ma-produce na siyang new life. So, ang atong gidala karon, that's why sa tuwa, we believe and then baptized dayon because we believe that this person, Jesus Christ, is the way, the real truth, and the true life. Tinuod yun nga life. Through this man, Jesus Christ. Walay lain ngalan, walay lain tao nga gipadala ang Amahan sa langit. Iyar yung anak para sigurado yung protektado ka na ay 100% assurance sa imong kaluwasan. So paminaw mo. So ang atong kaluwasan is a work of another federal head. Nothing to do with our lifestyle. But our lifestyle will be affected. No, naay kanabang effect sa dihang
mapuno ka sa Holy Spirit, mapuno ka sa pulong sa Ginoo, makamata ka sa bag-o nga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo 2,000 years ago, it will produce a new way of living. Mo na nga, kung mutan-aw ka, hindi ka, unsa magyud ang kanang tinuod nga religion, kay tanaw na to ang mga binuhatan sa tao. For example, diri sa My Home Church. Lain-lain matag level sa growth. I'm sure jud kay ko, if you're still a kid, or toddler, a baby, dili ko maka-demand sa imo to walk properly. Kay baby pa man. Maybe di pa kakalakaw, maybe sige pagkagkamang. Sumura kag toddler ba, spiritually speaking. So, i-guide jud ka. So, kung baby pa ka spiritually, bisag mangusog kog, walk properly! Dili, cannot walk properly because still a baby. Kinahanglan ka mo paabot sa time for that baby to grow, to become a kid. Ano, kusog na kayo na mag-ambak-ambak. Pag moabot na sakto nga season, matured na siya, di na ka maglisod og pangugat. O nga naman na imong kinabuhi, wa may kausaban, mga anak na magkas ginuwa, magyapon ka na usab. Because kung ang imong lifestyle, ing anak gyapon, medyo daghan gyapon yung mga problema, mga wrong decision making, prone ka sa sala, pero anak na ka sa Ginoo, ha? Nagpaklaro lang na you are still a baby in the Lord. And then, if tan-aw nimo ang iyang heart, gusto gyud ni Lord mo grow ka. Mo nang daghay carnal. Everybody say carnal Christians. Daghay carnal Christians because ang ilang focus is katugyapong old self na may new creation self. It should be by faith. For example, kawatan ka sa una, and then, pag dawat ni mo kang Kristo, na ng Holy Spirit, nag-desire na ka sa pulong sa Ginoo, you cannot help but go to church, fellowship with your brethren, your sisters, mo join ka sa mga dokimos, care group, mga unsa pa ng inyong mga tapok-tapok diha. And then, kaya part naman, na may gi-open si Lord, bag-o nga desire, amen, bag-o nga kanabang perspective sa kinabuhi, di ba ko ingani sa una, di ba kay ko nagsimba, pero karon I love listening to the Word of God. That's a sign that you are now a new creation, but you need to take care of that. You need to invest more sa imong new creation life. At imano nimo maigsuon, mo na nga kami mga pastors naami para mag-remind ninyo nya kung magtinanaway ta sa atong mga sala o mga sayop, mga sipyat, mga batasan, diri ra kita magtuyok-tuyok diri. We need to move on. Sulubon nato ang atong bag-o nga identity. Kawatan sa una, karon di nakakawatan, pero makakita ka usay, kalami ikaw, walay tag-iya, walay, nagpabili man ng cellphone diri, wa may tao, in Jesus name, bag-o na ko. Amen, mga kawatan? Ay, salamat, praise the Lord, wala di kawatan. Example na siya, maigsuon. Karabang, are you struggling sa sala? Kaya nga naman, anak naman ko, Pastor James, yung ano, yung anim kipon, relax lang. Kung both sabton, it's part of your journey. But kung gusto ka malingkawas diha, mao nang mga bonuses na lang ba? Pasensya sa word nga bonuses. It's shadows. Ashes. May kong ashes, for example, naay box. Sunugo na ko ang box. Sa sobra ka, kusog sa kalayo. Naay kasagara diha, kanang gwapo pagkakalayo, gali, nga kusog kaayo. Makita gyapon nimo ang box, pero black na lang, ashes na. Pero kung tandugo nimo, nakuha ninyo? So, we are already forgiven. Pero naay gitaw og mga ashes of life, dili na gyud siya katong box, dili na gyud siya katong sala. Forgiven na gyud siya, sunog na gyud siya nga box. Are you following? Pero mura gyapon siya box. Pero kung imo nang ikapon, mabungkag ra po na siya. Abo na ba? Abo na. So forgiven na siya. Pero ang idea nga murag ma-feel lang gyud gyapon nimo. Murag sa bata pa ka sige syagit si mama, sige syagit si lola. Bata na mo, taas na kayong oras. Pagluto na mo, paghugas na mo niya. Labi pag ikatulog. Niya pag mo kaon ka, ay pag usik-usik ang mga mumho daghay kay mga bata wa pay kaon. Ano di ba? Susikag kadungog kasaba. Nya hangtod mo tiguang na ka, dako na ka. Makahinundom gyapon ka tingog sa imong mama. Naay mura pog bell. Pag ding ding, di ba napay kanang echo? Bisag wala na nagbagting, magkuhan gyapon. So ing ana ang sala.
Forgiven na siya. Gi-condemn na ang sala. Gipasaylo na, gibayra na. Pero naagyapon manggawa sa ato kada adlaw mo na. We need to walk by faith. Mulakaw ta diya sa pagtuo, nga gibag-o na ta, gipasaylo na ta, ang ato mga sala, acquitted na ta in the eyes of God. It takes faith to please the Lord. And then kung pag di ka mo tuwa na, then that's the problem. Kaya nga naman, ang imong believe, baptize, evangelize, ang imong belief, it will affect your daily lifestyle. The moment you wake up, you believe, why lami? I don't like this day. Nasuko ko kay nagbasa kong text, unsa ba niya gisulti sa kuwan, negative kayo, di ko ganahan niya. Gisugdan nimo ba? But if you believe right, you will decide right. If you believe wrong, then you will decide wrong. You believe wrong. Obviously, ang imong decision, wrong, good po. Nasuko ka ng tawhana, kay imong una, maog yun ang libak nimo. Kay imong gituhuan, you believe nga siya ang naglibak nimo. But the reality, wag siya nang hinlabot nimo. But imo ba yung gituhuan, you believe wrong, then you decide you live wrong. Mutanaw kanya, di na kaganahan niya. And then, kaning mga butanga, it's just part of kanang daily routine sa life. Kinahanglan na nag-simple guidance sa word ni Lord. Wala pag yung word ni Lord, saan pa-guide? Di pa ka mo join og prayer, di pa ka mo join og Dokimos discipleship, wala pa kay care group, wala kay somebody, kabady nga mag-prayer nimo, wala kay fellowship, wala kay connection sa imong local church. Unsay mo guide na lang. It's only the word of God. That's why we need to invest more sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna nga kaning atuang believe, baptize, evangelize, kung imong tanawon, it's actually sa transition from old covenant to the new covenant, because you believe, you are forgiven, you are redeemed because of somebody, and you believe in this person. Sa imong full trust, sa imong kabuutan? No, your full trust, complete trust in the Lord. Nga, this is the reason na I'm now a new person. Sumulakaw ka. And then kung makasala ka, masipyat ka, just stand up. That's all. Stand up. Go on. Press on toward the mark. Padayon lang yun. Amen. And then, forgetting what lies behind. Unsa itong mga past is past. Amen. Ayaw ng mga tao nga, you cannot enjoy your life because you're always thinking sa past. How can you enjoy your present life if you're thinking more about your future? You need to live now because faith is now. Wala po ko nag-ingon, you cannot think past and present. Of course you can, but you need to live now. Ayaw itugot na kawaton ang imong present, your now, because too much thinking sa past o sa future. Kung sa past, sayang nga, waman ako nabuhat. All regrets. Sige lang pagbasol, what if no? Kung ako nabuhat to? What if ingani akong naasawa? What if mauni akong bana? So, karon, you cannot enjoy your life anymore because sige lang what if? Hello? Nya kung too much po thinking sa future, kawaton pod ang imong present nga life, nga dapat mag-enjoy ka sa imong family, mag-enjoy ka sa imong anak, mag-enjoy ka sa imong bana, kada ba ang pag-treasure sa imong family, but sige kag look forward sa unahan. Like, unsa kay mahitabo sa unahan. I hope okay rami didto sa unahan. No, mahadlok man jud ko no, kung diri ko mapuyo aning lugar. I hope among mga silingan, I hope ang negosyo, I hope okay magyapon na, but too much thinking about your future, it could affect your present life. You need to live now. Faith is now. You need to live fully your life now with the Lord. Muna nga, pag mataga ka, makasala ka, stand up. Rest assured, Lord, I know that I'm forgiven. Paminaw, there are maybe special cases. Like, sa ding natumba ka, grabe yun kaayo ka skandalous. Nakakumit ka og sala nga, grabe ka skandalos. Kada bang ngilingig kaayo sa mata sa public. Now, listen carefully. In the eyes of heaven, walay ni isa nga sala nga nalimtan ni Lord.
all of your sin, nakita na niya. When Jesus died at the cross, He knew already kung kinsa sa ato ang mudawat. In the year 2025, naay taga-Lugait, naay taga-Dalipuga, mudawat nako. Naay taga-Iligan, mudawat nako. In the year 2026, naay taga-Mantikaw, mudawat nako. Noted na tanan sa Ginoo because He is all powerful, all knowledgeable. But bisan all powerful, all knowledgeable siya, He lives now gihapon si Jesus Christ. So 2,000 years ago, He died at the cross. So tanan ni mong sala, for example, si Pastor Jun, mudawat siya, kung sa mga year ni dawat Pastor Jun? 2010? 2010. 2010, taga Mulave, John Carlo Pioquinto, 88. Muna siya, mudawat siya nako. Kay magpari na rabaon ta niya, mag-seminaryo rabaon ta niya siya. Pero ma-encounter ko niya, na mo share niya about me, iyang dawaton ang new creation life nga gikan sa akong sacrifice at the cross. Makita na tanan sa Ginoo. Pasabot, all your life, past, present, and future of Pastor Jun, noted na tanan sa Ginoo. That's why He died at the cross. Para sa tanan. But na condition, whosoever believe. That's why sa imong era, sa imong generation, you need to believe. That's why believe, baptize, evangelize. Ang believing is very important yun nga part. Very important. You need to believe right to live right. So ang imong sala tanan, church, your sin, all future in the context, in the eyes of Jesus Christ. Because He died 2,000 years ago. So it's no more question about, so ugma, iyagyapon kong pasaylon? Yes. Because future tanan ang atong sala. Unless ang imong edad, 2,000 years old. Nabay 2,000 years old dire? Wala. So pasabot, tanan atong sala. Ang atong past nga sala, tanan future in the eyes of God. Pero gipasaylo gyapon ta because of the quality of His blood, the nature of this person nga namatay sa cross. He is the second and the final Adam, the firstborn of the new creation. Mo na nga, ang imong identity is a new creation. Wala, dili na ka connected sa creation anymore. Naputol na tanan tunglo, tanan curse, tanan condemnation, tanan penalty sa sala, tanan judgment. 2,000 years ago, once and for all, He died for you. Gibayra na, giputol na, bag-o na ka in the eyes of God. So, kini nga new identity, lakaw lang. Sala, bangon niya. Pag naay, dako gyud nga sala, kanang grabe gyud ka skandalo, dawaton lang nimo ang consequence. Sa mata sa mga tao, di na gyud sila mabless nimo. So, kung naamanggali ka sa front line, ka sa pulpit, all you have to do is to humble yourself, get out from that pulpit. It's a holy place. So, mo na nga daghay mga makita na to, mga pare, di lang pastor ha, mga pare, pastors, mga religious leaders, nga pag matumba sila, makasala sila, scandalous kayo, big headlines gina siya. So, ang pinaka-the best yung buhat is to humble yourself, get out from that front row, from this pulpit. Kaya nga naman, you face the consequence. Maybe, naibalaod, naimugukod nimo, ipailan kag kaso. But, despite ana, I will assure you, your forgiveness is nothing to do sa imong gipang buhat. It's all 2,000 years ago. So, ang consequence, bad image ka. Ang consequence, people will hate you. And of course, the moment they will see you, they cannot see your light in you. They will see evil person. Nakuha na to? Because of the consequence sa mga dagko nga sala. Muna, pag naay mahagbo nga gamay nga bato, gamay ra po dag splash. Pero pag dako-dako nga bato, dako nga splash. Muna nga diri sa My Home Church, ang mga pastors, they really tried their best nga maprotektahan ako og si Shin. That's why we are not allowed to go with mga young people. For example, ako na ibabay, di pwede mo sakay sa sakyanan. Bawal na. Why? We need to protect one another. Di lang ako, apil ang mga pastors, di lang mga pastors, itang tanan. Ang problema, daghayo sa tuwa kabalo. Nya ang mga teenagers nire, mag-date bisang asa, and you think ang kami mga pastors gusto na muna? Of course not.
100% no to premarital sex. Pag amen po mo. Mo na nga magtinabangay ta mga ginikanan o mga pastors, tinabangay ta paggiya sa mga batanon o kamo po mga batanon, pag-decide mo, remember your Creator in the days of your youth. Mo nang ang consequence dako jud kaayo. Mo nang makita nimo step down ang mga personality and then dagko kaayo og mga kaso. Even you preach, di na mabless sa mga tao. But ang imong identity is nothing to do sa imong nahitabo sa imo. Ang imong identity is 2,000 years ago. Di lang jud ka effective. Dili ka effective, bati ka og image, mutanaw mga tao nimo, yawa ka, makapamalikas sila nimo. Pero of course makita ang puna pag nakasala ka, mutindog ka. Nga Lord, sipyat jud ko. Mangayo kog pasaylo sa imo. And then naay remorse, naay paghinulsol, naay pagbasol, and then for example lang nabutang ka sa gitawag og selda sa Muntinlupa, ipakita didto ang tinuod nga kausaban. Whether you like it or not, you need to face the consequence, but nothing to do sa kaluwasan. Mao na nga kung mungadto kag presuhan na mga prison ministry, na yung mga pastors no, mga piniriso, grabing mga tato, nakapatay, nakakuan tanan, gipasaylo. Kay wala lagi sala nga dili papasaylo sa Ginoo. Klaro? Pero kung ikaw nga naa sa gawas, you have the freedom, and then badlungon ka, and then makita nga badlungon na po ka, ang ako lang, I cannot judge you. I cannot judge you, but I can question kung did you really receive Christ? Because if you really receive Christ, it will manifest ang new creation lifestyle. That's why ang uban, pag believe na Lord, baptize na yun, ay nadugay-dugayan ninyo. Baptism is nothing to do with kanang gitawag og religion. It's a public declaration. Murag kasal ba? I love you. O engage ta. I love ti ka. Pakasal ko ni. Pakaslan ti ka. Nga na kasimple. Lahi ra gyud kung kaslon ka. So wala pa nagkasal, ay mo kabalakan natay mass wedding next year. Mass wedding ang pinaka-the best. So, planuhan na tanan ni Pastor Helen. Congratulations, Pastor Helen. Get ready. So, ingan na rin na. For example, mini ka nga, Pastor James, I want to be used by God sa pulpit. Ang problema na ako, mao niya akong situation. Kung ang imong situation, masulbad sa legal nga pamagi, liho ka na. Mo yun itinuod. Liho ka na. So kung ang imong situation, for example, sexual immorality, and then pwede masulbad sa legal, kaso ninyo, sabay tawagan na, kay in the eyes of God, dawaton magyutang tanunan sa Ginoo. Pero sa mata sa tao, katuman ng kuan, ay kuan. So ato is, wala man ta nag-please sa tao. Ato lang is, we need to have wisdom ba? We need to be a blessing. Gamito na itong legal, gamito na itong kwarta para masulbad ang imong present time. Gusto ka magpagamit sa Ginoo. Sa tinuod lang, ang desire ni Shin og nako, we want to see new worship leaders. We want to see new mga musician. Pero hindi sila mawala, mga senior citizen naman ni sila. Nana po yung new batch ba? And I believe, dagay mga nindot og tingog dire. Pag may kong nindot tingog, I'm not talking about teenager. Bisag mga idaran. Mga nindot mga tingog. Kusugay mo mga tag Delilah, unsa pa ninyo pangantahon, Matt Monroe, unsa pa ng mga ages din, yung kantahon. Pwede kaayo dire. Pero ang problema is, we want a new sound system. Kaya kining sound system na to, it's not owned by my home church. Owned personally with Pastor Jun and Pastor Jimay. Pipila ka mga gamit dire, dili ato, gikan sa ila, ang mga pastors. So, we want to see the church nga magtinabangay ba? Ato ning i-build up ang atong new creation community. New found life more abundantly in Christ. Ano magtinabangay ta, let's remind one another. I can question the person, but I cannot judge the person because the only one who knew kung kinsa gyoy Kristohanon, kung kinsa gyoy ang anak, only God. Sa ato, the manifestation, the leaves, the fruits will speak for the tree.
Kung anak jud ka sa Ginoo, kung mangga ka, ang imong bunga mangga gyud. Kung anak ka sa Ginoo, mogawas ang bunga. Nya kung naay bunga nga daot, simple lang, tangtango lang nato ang daot nga bunga. Pero ikaw gyapon ang punuan. Ang imo lang bunga, ang imo lang sipyat, bati lang jud kaayo. Dili siya makaon, ilabay siya. Maybe di na sila ganahan mukaon sa imo. Di na sila mabless nimo. Tungod sa kadako nga scandalous nga imong nabuhat. But in the eyes of God, you are forgiven. And then wait for the right time. Time. Kanagay ngayon nila nga, time heals. Tinuod yun na. Maabot ang time. Then ma-release na ka, di na ka masig kasuko, wala na ka ng hatred. Then God can use you na. He cannot use you. Why? You are full of yourself. So ko, lagot ko, yan ko, batiki ko, yan ko sala, kinsamang ko. It's all about you. Yung ng Bible, more of you, Lord, less of me. Muna nga, if you really want to be used by God, stop looking sa imong self. It's time for you to look unto Him, the author and the finisher of your faith. You are a new person. In the eyes of heaven, all your sins are acquitted because somebody died at the cross. Somebody paid the price. Bayad na ka. Gibayra na ka. Live your life to the fullest. Anak ka sa Ginoo. You can do all things through Christ. Andama imo kagalingon for the gitawag og brand new journey. New journey sa imong kinabuhi. Stop hunong na sa imong past. Sige ko na huna sa imong past. It's time for you to let go and let God guide you for this new creation journey. Amen? Pwede ba makahangyo sa tanan? Ingnan sa imong tapad, you are a new creation. Because you are certified, everybody, you are certified new creation because of Jesus Christ our Lord. And one day, I don't know when we go home, ayaw mo kahadlok mamatay. Dili. Ingon ang Bible, sleep, natulog lang ta. Kay mumata man tapuhon, kay kwaon, dili tayo natulog diya. Ang atong lawas ba, sama nga natulog. Pero ang atong spirit, o atong kalag, mag-uba man ang spirit o kalag. Pag naay spirit, naay kalag, klaro? Pero lahi-lahi silang function. So naay spirit, body, and soul. Pero si soul o si kalag, mag-uba na sila permi. So, si body, patay. Ingon ang Bible, natulog ra ka. Kaya nga naman, mumata man kapuhon, bag-o nga lawas. Pero imong spirit o imong kalag, imong gibati, imong memory, imong feelings, dala na sa langit. Absent in the body, wala ka sa imong body, you are present in the Lord. Uban jud ka ni Ginoong Jesus. And then, pag resurrected time na, for the resurrection or rapture, mubalik man ta, second lang. Paspas na, twinkle ba na, pamilog mo. Ano na ka paspas? Pak, pak. Bag-o na nga lawas. Lawas nga, dili madunot. Incorruptible. Di na makasala. It's a new creation body. Pagkanindo. Karon, asa mo karon, enjoy your family. Love your family. Tarunga inyong negosyo. Tarunga inyong pag-eskwela. Tarunga inyong trabaho. But please, unahan Ginoo. How? I don't know. You know. You know, you're big na. Hindi na maka-baby. You know. Just prioritize God. That's all. Like me, nagnako sa Ginoo, pero na po binegosyo. Sila Pastor Jun, busy kay na, tanawang na ako na, sige lang nag-anag, sound system. Si Mami, naades dalipuga, pila-pila ka minuto, tuwa, nas Marawi. Tanan, naglihok tanan, naning kamot. Kamo pod lihok, pod mo, paning kamot, pod mo. Tiguang na ko, no! Nauna rin mo na. Di ka, tiguang. Pagwapo, inom og mga vitamins, tulog og tarong. Ano yung matao, murag gawas ng, silag Facebook, silag YouTube. Love your life. Take care of your eyes, take care of your everything sa imong life. Amen? Amen. Are you blessed with the word? Hallelujah. Ato palakpakan ni Ginoo, Lord. Thank you. Thank you for your word.